noong 1961 ay naglagay ng bakod ang East Germany. Yon ay upang hatiin ang East and West, ang socialist at ang democratic. And then later on ay nagtayo sila ng pader. Pader na mataas, mga 12 foot ang taas. Hinati ang East and West. Yon ay simbolo ng opresyon, ng pagpapahirap, ng takot sa mga mamamayan. Pero noong November 9, 1989, dahil siguro sa pressure na rin ng international community, ito ay giniba at malaking kagalakan ito sa mga mamamayang mga nasa German sa East and West na pinayagan na ang bawat isa ay makatawid sa kanilang bansa na nahati nitong tinawag na Berlin Wall. Kaya maraming mga tao ang nakisama sa paggiba ng pader. Yung iba ay nanguha talaga ng mga kapirasong mga bato, mga hollow blocks bilang remembrance nila na sila'y bahagi ng pagwasak ng pader na ito na naghati sa kanila bilang isang bansa. At hindi lang ito sa Germany, maraming mga tao sa iba't ibang dako ng mundo ang nagpunta doon sa Germany para makisama sila sa makasaysayang ito ng paggiba ng pader na naghati sa kanila bilang isang bansa. At merong doong pumunta, merong bahay kasi doon sa tabing pader. Yung kanyang natiktik na pader ay pader pala ng kabilang bahay. Sabi niya, hoy, hindi ito kasali sa Berlin Wall. Gusto kong bigyan ng diin ang ilustrasyon na yan dito sa binasa natin sa banal na kasulatan. Merong ditong issue na kung saan ay gustong ipahayag ng Panginoon sa iglesia sa Efeso at sa lahat ng iglesia na ang Panginoong Hesus ay naparito para gibain ang naghati sa sangkatauhan. Dito sa aklat ng Efeso ay pinapakita niya dito ang mga Hudyo at mga Hintil. Yan ang dibisyon sa panahon na yon ng lahat ng sangkatauhan. It's either ikaw ay Hudyo o Hentil. Ganyan ang dibisyon. May Hudyo ba rito? Siguro, walang Hudyo dito. And so, ikaw ay Hentil, kagaya ko. At matinding alitan yan sa kasaysayan. At sa kasaysayan ng mundo, ng planet Earth, bumaba ang kataas-taasang Diyos kay Hesus Kristo upang gibain ang naghahati sa mga tao. Hindi lang sa mga tao, sapagkat ang paghahati sa pagitan ng mga tao, una sa lahat ay paghahati sa pagitan ng Diyos na banal at ng tao na makasalanan. So may bigger issue dito. Hindi lang issue ito ng dibisyon ng mga Hudyo at mga Hintil. At siguro sa iyo, baka masyado kang nag-iisip na anong interest ko dyan sa paghahati ng mga Hudyo at mga Hintil. Hindi ko alam ang eksaktong historical na nangyari dyan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. At sabihin ko sa iyo, itong naganap na ito, na ginawa ni Hesus Kristo, nagginiba niya ang naghahati sa sangkatauhan, ay simbolo ng lahat ng kanyang pag-aayos ng mga relasyon. Hindi lang sa pagitan ng Diyos na ating na-offend sa ating pamumuhay, kundi sa buhay ng bawat isa. Mga tao, maging magkakapatid sa Panginoon. So dito sa sulat ni Pablo, ang gusto ko na sabihin na key dito ay yung sa English ay remember. Alalahanin mo kayo na mga may sakit na Alzheimer's, na mga malilimutin. Alam niyo yung sakit na Alzheimer, meron ditong mga elemento na bumabara doon sa utak.
sa spiritual na Alzheimer, ano yung mga bumabara sa iyong isip at puso na nagiging hadlang upang ikaw ay mapuno ng kagalakan na inaalala ang lahat ng spiritual na pagpapala na binanggit niya sa Efeso 1. Lahat ng spiritual na pagpapala, buhat sa langit, ay sayo dahil kay Kristo. So yung talata dito, Efeso 2 verse 11 to 18, yung karugtong ng ating pag-aaral noong nakaraan na binagyan natin ng diin na kung saan ang lahat ng tao ay patay, pasaway at anak ng kapuotan. Ephesians 2, 1, 2, and 3. But God, dahil ang Diyos na puno ng kahabagan at dakilang pag-ibig, yan ang nagbago sa mga tao na karapat-dapat na ilayo sa Diyos magpakailanman. At tandaan mo bilang mananampalataya, o mong ikabit lamang na ikay reform baptist, ikaw ay reform, tandaan mo na ikaw ay patay, pasaway, anak ng kapuotan. Dahil lang sa habag ng Diyos, dahil lang sa pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon ay naligtas sa kanyang biyaya. Kabisado ito ng maraming Ephesians 2 verse 8 and 9. Kaya niya itong ipagtanggol, kaya niya itong ipagdebate. By grace you have been saved. Sa biyaya lang, totoo yun. Pero huwag kang tumigil doon sa verse 8 and 9 lang. Tignan mo at alalahanin ng mga nauna at ganun din ang mga sumunod. Sa verse 10, tinawag ka sa biyaya, ikay naligtas. At regalo ang pagsisisi, regalo ang pananampalataya. Para saan? Tinawag tayo para maging mabuting mga tao at gumawa ng mabuti para sa ikalaluwalhati ng ating Diyos. At itong karugtong, parang yung pattern halos pareho ng half ng chapter 2 na kung saan yung bad news and then yung good news. Ano yung bad news dito? Sabi niya sa verse 11, alalahanin ninyo. Bakit paulit-ulit siya? Kasi kailangan. Makulit tayong lahat eh. Malilimutin tayo. Siguro may tendency ayaw na alalahanin. Ano ba siya noon? Ano ka ba noon? Some of us, siguro may napakatinding mga malulungkot na dinanas dahil sa kasalanan. Pero sabi ko, kagaya ng isang driver, hindi ka lagi nakatingin doon sa side mirror mo, tinitingnan mo yung nasa likod. Paminsan-minsan tingnan mo para matuto ka. At ikaw ay magalak sa pagpapasalamat kung ano ka na ngayon. So sabi niya, alalahanin niyo noong una, kayo yung mga hintil sa laman, tinawag na dituli, na mga tinawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao, na ng panahong iyon, kayo'y walang Kristo. Hiwalay kayo sa pagiging mamamayan ng Israel. Mga dayuhan kayo sa mga tipan ng pangako. Wala kayong pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon, na kay Kristo, kayo noong unang malayo, inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan at kanyang pinag-isa ang dalawa. At sa pamamagitan ng kanyang laman, giniba niya ang gitna ng pader, ng alitan ng humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautusan ng mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang ng kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, na gayoy gumagawa ng kapayapaan at kanyang papagkasunduin ng dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa pamamagitan niya niyon ay pinatay ang alitan. At siya'y dumating at ipinangaral ng kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit. At sa huling versikulo, verse 18, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makalalapit sa Espiritu patungo sa Ama. Purihin ng Diyos. Napakaganda nitong salita ng isang taong mananampalataya na nakabilanggo, na puno ng kagalakan kahit na mahirap ang kalagayan. At siya'y nagpapayo sa mga kapatid sa Efeso na dumadaan din ang pagsubok sa buhay
Nais niya na sila'y palakasin. At ang kanyang pagpapalakas ay pamamagitan ng alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo na kayo'y mga patay. Na kayo walang Diyos. Kayo'y walang pag-asa. But now, ngayon, ang lahat ng yan dahil sa dugo ng kanyang bugtong na anak. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa habag lamang ng Diyos. Gusto niyang palakasin sila. Gusto nilang patibayan ng mga kapatid. Gusto niya magpatuloy kayo sa paglakad ng may kababaan, ng may karunungan na puspos ng Espiritu Santo, ng may pagpapasalamat sa Diyos, may pagpapasakop sa Diyos sa lahat-lahat. So yung keyword para sa akin dito ay alalahanin mo. Remember. Parehas yan sa aklat ng Revelation 2, verse 5, na sulat sa huling aklat ng Biblia ni Juan sa iglesia ng Epeso. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka. Gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo. At aalisin ko ang iyong ilawan mula sa iyong kinalagyan nito malibang magsisi ka. Sa iyong salitang remember, alalahanin mo. Hindi ito suggestion. Hindi ito statement lamang. Ito ay utos sa iyo. It is a command. Remember. Parang yung picture sa military, na meron silang mission na talagang number 1 dito, yung pagsunod. By the way, yung Sunday school namin kanina, maganda, patungkol sa obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Pagsunod. So parang itong picture ng isang commander na nag-uutos sa kanyang mga tauhan for a special mission. Remember, sapagkat dito ang issue dito ay buhay at kamatayan. Remember. Hindi ito suggestion, ito'y utos sa iyo. Si Paul, kahit na siya'y matanda na, sa unang Timoteo 1, verse 12 to 17, hindi niya nalimutan ito kung sino siya noon at sino siya ngayon. Unang Timoteo 1, 12 to 17, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y itinuring niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit noong una ako isang lapastangan, ako yung manguusig, ako yung masakit itong alalahanin, talagang alipusta. Kinahubagan niya ako. Dahil sa aking kamangmangan at ginawa ko yon sa kawalang pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita, verse 15. At nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo ay pumarito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pangunahin dito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag ni Hesu Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggang, sa haring walang hanggang, walang kamatayan, di nakikita. Tanging Diyos ang karangalan at kalulatian. Magpakailanman. Amen. Yun ang halaga ng lagi niyang inaalala kung sino siya noon at sino siya ngayon bilang mananampalataya. May kababaang loob. At yan gustong gawin ni Pablo. Alalahanin niyo yan. At ngayon ay lumakad kayo ng may kababaan, ng may pag-ibig bilang mga anak ng Diyos. Ephesians 5:1 at sumusunod. At puno ng karunungan buhat sa Diyos at ng Espiritu Santo. Yung mensahe ko dito ay very simple. Alalahanin mo palagi na kay Kristo lamang na naglapit sa atin sa Diyos, matatagpuan at makakamtan ang tunay na kapayapaan
at pagkakaisa. Kapayapaan sa Diyos at sa bawat isa at tunay na pagkakaisa bilang iisang paraan ng kaligtasan. Iisang paraan ng biyaya upang tayo yung malayo ay inilapit sa dugo ng kanyang iisang anak. At may iisang pamilya ng Diyos. At nakikita dapat ito sa kanyang iglesia. Maging dito sa Cubao Reformed Baptist Church. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga matagal na miyembro dito, mga bagong miyembro dito, ito ang ating dapat gawin. Alalahanin. Sa mga bagong magiging miyembro dito, hinahamon kita, dapat mong gawin yan kung ikaw'y dinadala dito ng Panginoon. Pero pagpasok mo dito, huwag kang maging malilimutin. Mapupuno ka ng reklamo sa buhay, mapupuno ka ng kapaitan, hindi ka matatapos sa pagpuna sa kamalian. Pero kung ikaw ay laging sariwa sa alalahanin kung sino ka noon, at puno ka ng tunay na kagalakan dahil sa ginawa sa iyo na biyaya lamang, at ginawa ka para mabuting tao, para ikaw ay gumawa ng kabutihan, then, sa biyaya ng Panginoon, ma-appreciate mo talaga ang biyaya kasama ng iyong mga kapatid sa pagkakaisa natin at sa kapayapaan na kay Kristo lamang matatagpuan. Number 1, alalahanin mo palagi kung ano ka noon. Very simple naman, kung ano ka noon. And then, ano ka ngayon kay Hesus Kristo. Very simple, pero sabihin ko sa iyo, kapag ikay naging malilimutin, magiging miserable kang Kristiyano, at magiging pagkapahirap ka sa kapwa mo, nakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Pero kung lagi kang sariwa dito, sabihin ko sa iyo, ano ba ang iyong karanasan sa buhay? Kagaya ni Pablo nakakulong, ay may kagalakan at siya pa yung nagpapalakas sa kapatid na magalak lagi sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Stay una sa lahat sa verse 11 and 12. Ito yung bad news. Ma-appreciate lang natin ang good news ng Panginoon kung ating inaalala ang ating mga malungkot na kalagayan. At dito'y binanggit niya na kayo'y mga hintil sa laman. Ang tawag sa inyo ng mga tinuling mga Hudyo, kayo'y mga hindi tuli. Sila'y mga tuli. May kayabangan. Pero sabi niya dito, laman yan. Laman. Makasalanang laman. Bibigyan din ng Pablo dito sa mga Hudyo din ng pamantayan ng Diyos, bagamat siya'y utos ay hindi sa laman, sa espiritu, espiritual. Pero ang kalagayang itong walang Kristo, kalagayang hiwalay sa mga pangako ng Diyos, hindi kasama sa tipan ng Diyos, dayuhan, foreigner, walang pag-asa, walang sanlibutan. Idagdag mo pa yung Efeso 2:1-3, patay, pasaway, at anak ng kapautan. Ay napakalungkot na buhay talaga. Gusto kong makita natin ito mga kapatid, kung paano tayo inahon sa madilim na buhay. Walang puwang dito ang kayabangan. Ang puwang dapat dito ay kagalakan at pagpapasalamat at paglilingkod sa Kanya. Pagmamahal sa kapatid. Bunga ng Espiritu Santo. At sa inyo na mga kaibigan namin dito, mga anak namin dito, kung hindi kayo mananampalataya, naririnig nyo kami dito lagi, ang pinaka-importante sa buhay ninyo, kayo ay mapatawad na biyaya. Kayo'y sumampalataya na biyaya. Kahit bata ka pa, pwede kang maligtas. At alalahanin mo, ito ang kalagayan mo. Walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, patay, pasaway, anak ng kapautan. Mananatili kang ganyan forever? Kaya kami naninawagan. At mga kapatid ko naman, alalahanin mo. So sa history, gustong sabihin ni Pablo sa mga kapatid sa Efeso, kayo ay inalipusta ng mga Hudyo dahil sa kanilang mga pribilehiyo. Ay totoo naman talaga sa kasaysayan ng pagtutubos ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Abraham at sa pamamagitan niya ay inutos niya rin ang pagtutuloy bilang tanda sa lahat ng tao sa buong daigdig na sila lang ang tao ng Diyos. Mga pamamaraan na tinuro ng Diyos.
Nasa kanila ang mga propeta, ang salita ng Diyos. At itong pagtutuli ay tanda na sila dapat ay maging mga mabubuting tao ng Diyos at maging instrumento ng Diyos. Pero ang Israelita ay sobrang stiff-neck, sobrang tigas ng puso. Kaya sa kasaysayan, nakita natin ang kamay ng Diyos kahit meron kang simbolo na kasama mo ang Diyos. Hindi lisensya yan para ikaw ay maging pasaway. Hindi lisensya yan para ikaw maging makasarili. Hindi lisensya yan upang ikaw ay maging hindi mapagpasalamat. Kaya ginamit niya maging ang masasamang bansa, Assyria, Babylonia, Persia, Roma, para ipakita na ang Diyos ay banal. At dapat kayong magpakabanal. Hindi nagbabago yang prinsipyo na yan at turo na yan, mga kapatid, sinabi yan sa bagong tipan ni Pedro. Ganun pa man sa history, itong mga Hudyo ay mapangutya sa mga hintil. Kayo'y hindi mga tuli. In fact, mabigat na salita yan. Kayo'y mga aso, mabigat na salita yan. Ang mga hintil ay gumaganti rin naman sa kanila. Yan ang buhay ng taong bumagsak sa kasalanan. Buhay ng pag-aaway. Buhay ng alitan. Buhay ng siraan. Yan ang dulot ng kasalanan. Dahil una sa lahat, nasira ang relasyon sa banal na Diyos. At yung tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Binibigyan niya dito ang laman. Tawag sa inyo, dituli. Sa gawa ng kamay, binibigyan ng punto dito ni Pablo, kahit itong mga Hudyo na ito, na panlabas lamang ang kanilang kabanalan ay hindi tinatanggap ng Diyos. Sila din ay guilty ayon sa Romans 1:2 and verse 1. So lahat ng tao ay walang matuwid. Wala, kahit isa. Wala sa kwarto na ito ang matuwid. Mga kapatid ko sa Panginoon, yan ang kalagayan natin noon. Alalahanin natin ang ating mga nakaraan. At binigyan niya pa dito ng diin ang tindi ng ating mga kalagayan. By the way, sa Romans 9, binigyan dito ng diin ni Pablo sa sulat niya ang mga pribilehyo ng isang Hudyo talaga. Sa kanila lamang ang tunay na Diyos. Nasa kanila ang mga propeta ng Diyos. Nasa kanila ang oracle, ang salita ng Diyos. Wala sa mga hintil. Pero dito sa Epeso, inilarawan dito ang lahat ng hiwalay sa Diyos. Separated from Christ. Hiwalay kay Kristo. Tandaan ninyo, mga kapatid, sa mundong ito, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang kulay ng iyong balat, ano man ang iyong inabot na edukasyon, ano mang properties meron ka, ano mang pamilya meron ka, kung ikay wala kay Kristo, kung ikay hiwalay kay Kristo, yung mga sumusunod dito na mga binanggit niya, na kayo hiwalay sa komunidad ng Diyos, na kung saan sa kasaysayan ang Diyos ay nagbigay ng kanyang tipan ng kanyang pagpapala kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na kung saan ang katuparan ay kay Kristo na anak ng Diyos, nang sino mang tatanggap ng tunay na biyaya ng kaligtasan, ng katubusan, ng kapatawaran, walang iba kundi sa paraan ng Diyos ng covenant, ng kanyang tipan. At ito'y biyaya lamang. Ito'y habag lamang ng Diyos sa mga walang magagawa. Sa mga patay, sa mga pasaway, nasa ilalim ng kapuotan, walang Kristo at hindi kabilang sa tipan ng Diyos. Kung ating pag-aralan ang matinding animosity ng pag-aaway ng mga Hudyo at ng mga hintil, ay napakatindi. Si William Barclay ay meron siyang pagsasabi dito kung gaano katindi ang kanilang pag-aaway, na kung saan ang tingin ng mga
na mga Hudyo, sila lamang yung special at tao ng Diyos. At sa mga hintil, mga aso, makikita natin yan sa kanilang mga panalangin na sila'y nananalangin na sila'y hindi pinanganak na mga hintil. At alam niyo noon, wala silang kahabagan doon sa mga buntis na kung saan ang tingin nila, karagdagang hintil ang ipanganak na mga yan. Kaya hindi dapat tulungan yung mga yan. Makikita din yan sa kanilang templo na may paghahati, may elevation ang mga Hudyo at ang mga hintil ay nasa ibaba ng templo na ginawa ni Haring Herod. At may babala doon. Hindi po pwede na mag-over the bakod, mag-over the pader ang mga hintil sapagkat sila'y papatayin. Yan ang historical na issue dito. Pero may mas malalim dito. May mas malalim na issue ng puso sa harapan ng Diyos. At may epekto dito ang relasyon sa isa't isa. Pero binibigyan ng diin na kayo'y walang Kristo o hindi kayo kabilang sa tipan ng Diyos, kayo'y walang Diyos, kayo'y walang pag-asa. Napakatindi nito na description. So gaano mang papapaganda ang gawin mo sa isang tao, gaano mang edukasyon ang ibigay mo sa isang tao, gaano mang properties ang tagapin mo sa isang tao, hindi magbabago ang kalagayang ito. Kaya kinakausap ko kayong lahat, mga kapatid ko. Ayusin mo ang iyong pag-iisip, alalahanin mo kung sino ka. Wala kang kontribusyon sa pagbabago mo. Lahat ay biyaya, lahat ay regalo, lahat ay awa. At ang pakiusap ko sa inyo, mga kaibigan ko dito at mga bata dito, gusto nyo bang manatiling walang Diyos sa mundong ito? Gusto nyo bang hiwalay kay Kristo forever? Ito ay panahon ng biyaya ng Diyos. Napakalungkot ng kalagayan ng isang walang Kristo at walang Diyos. Nabasa ko sa isang komentaryo, si Theogenes daw, mga about 500 before Christ. Sabi niya, I will try to have a good time while I'm young because I will lie under the earth for a long time, voiceless as a stone, and I shall leave the sunlight that I love, then I shall see no more. Have a good time, my soul, while young. Soon others will take my place, and I shall be black earth in death. No mortal is happy under the sun. Ganyan ang buhay ng hiwalay kay Kristo, walang pag-asa, walang Diyos. At yung Roman poet daw, 50 BC, sinulat niya, the sun can set and rise again, but once our brief light sets, there is one unending night and we slept through. Walang pag-asa, walang Diyos. At yan ang kalagayan ng maraming mga tao, maging na mga pilosopo na ayaw sa Diyos. Sabi ng isang social Darwinist Herbert Spencer, my own feeling respecting the ultimate mystery is such that I cannot even try to think of it without some feeling of terror so that I habitually shun the thoughts. Nakita niyo yung kinuwento dito ni Dr. Ian sa kanyang sermon, naintindihan niya, pero ayaw niya. Ayaw niyang gumalaw at lumapit sa Panginoon. Bagamat sila'y nakakaintindi sa kanilang malungkot na kalagayan, matigas ang puso, bagamat alam nila na walang pag-asa. At parang meron ba kayong alarm clock na pag nag-alarm sa umaga at gusto mo pang matulog, papatayin mo lang siyang ganon? Marami sa inyo, sa inyong konsyensya, alam nyo yung tama, alam nyo yung matuwid, pero sinasarado mo sa konsyensya, okay lang ako, okay lang. No problem, be happy. Maghintay ka, baka ikay abuti ng COVID-19. Matindi yan. Haharap ka sa Diyos. So walang pag-asa, walang Kristo. Ang sabi niya dito, remember. Alalahanin mo. So malaking epekto dito mga kapatid kung naalala natin ang mga ito, di ba?
yung ating mga kayabangan, yung ating mga pagmamalaki sa buhay, yung ating kawalan ng pagpapasalamat, yung ating kawalang kasiglahan na siya'y paglingkuran, na siya'y ipatutuo sa saan man may oportunidad. Pero kapag ito'y natin naalala, mayroong pagbabago. Yan ang punto niya sa verses 13 to 18. Alalahanin mo rin palagi kung ano ka ngayon, naka-Kristo, ngayon na. Subalit ngayon ay kay Kristo Jesus, kayo noon ay malayo, inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan at pinag-isa niya ang dalawa na magkaaway. Nakaaway ng Diyos. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Sa pamamagitan ng krus, mayroon tayong kapayapaan at ipinapangaral ang kapayapaan. At pareho tayo ayon sa verse 18 na makalalapit sa Espiritu patungo sa ating Ama na nasa langit. So kailangan mong alamin ang iyong identity. Yung mga tao, mahilig dyan kung saan siya nakakabit. Ano ba ang nakakabit sa pangalan mo? Ano bang inaasahan mo? Kung anak ka siguro ni Henry C., iba siguro ang tingin mo, ibang lakad mo, ibang suot mo. Yung ikinakabit mo yung identity mo sa trabaho mo, sa mga properties mo, o sa lahi mo, o sa anumang meron ka na iyong pinanghahawakan. Pero dito, Hudyo man at Hintil, nasa ilalim ng kapuotan ng Diyos. Alalahanin ninyo na walang Diyos, walang Kristo, pasaway, anak ng kapuotan, but now, ngayon, dahil sa habag ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinatawad, tayo ay ginawang matuwid sa katuwiran ni Kristo, at tayo ay luluwalatiin ayon sa Romans 8:28 and 29. So remember your new identity in Christ. You are now in Christ. Matinding salita yan yung in Christ. Magandang Bible study yan sapagkat paulit-ulit binabanggit ni Pablo yan sa mga sulat niya sa Bagong Tipan na kayo ay na kay Kristo. You are in Christ. Lahat ng espiritual ng pagpapala ay in Christ. Don't forget your identity now. Ang sabi niya sa mga hintil, kayo'y malayo. So may pribilehiyo ang mga Hudyo, malapit. Dahil sa kanila ang pribilehiyo ng mga propeta ang salita ng Diyos. Pero mga hintil ang identity nila noon, malayo kayo. Ganyan tayong lahat. Malayo tayo sa Diyos. Pero itong mga mga Hudyo, parang mga Pariseo, mga self-righteous, kagaya ng prodigal sons, mayroong prodigal na naiwan, may prodigal na lumayo. Yan ang picture, yung mga self-righteous na mga Hudyo. Pero napakamalungkot na kalagayan na kayo'y malayo sa Diyos, malayo sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Subalit ngayon, dahil kay Kristo, inilapit kayo, mga kapatid, mga kaibigan, walang puwersa, walang United Nation, walang relihiyon, walang mabuting gawa ang makapaglalapit sa iyo sa Diyos. Wala. Kundi ito ay habag lang ng Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo na nagbuhos ng kanyang dugo. Verse 13, subalit ngayon na kay Kristo Jesus, kayo noon na malayo, inilapit kayo sa pamamagitan ng dugo niya. Kung may identity man ang bawat isa dito ay dugo ni Kristo, iisang nalalaytay sa atin mga kapatid. Magkaiba-iba man tayo sa mga maraming bagay, mga preferences, mga kaisipan, mga desisyon, mga nais ng buhay, but we have the same blood. We have the same DNA. Remember, alalahanin mo kung sino ka noon. Alalahanin mo kung sino ka ngayon. Ikaw ay merong personal na pagkakaisa sa kabanal-banalang Diyos kay Jesucristo.
Ang pagkakaisa natin ay sa dugo ni Jesucristo. Hindi kagaya yan ng Islam o ng Roman Catholicism o ng mga politiko nang mayroong sariling paraan ng pagkakaisa. Walang pagkakaisang totoo. Walang kapayapaang totoo. Pero sa dugo ni Kristo, lahat tayo pantay-pantay. Equal footing sa harapan, sa ilalim ng Kalbaryo. Mga patay, mga pasaway, anak ng kapautan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi kabilang sa tipan ng Diyos, pantay-pantay, na hindi niya tatanggapin, kundi biyaya lamang sa harapan ng Panginoon. Kaya malinaw dito ang aplikasyon. Mga kapatid sa Panginoon dito sa church, meron tayong Confession of Faith, 1689 Baptist Confession of Faith. So chapter 26, yung aplikasyon na ito, na tayo pantay-pantay, pareho, alalahanin kung sino tayo noon, ano tayo ngayon, dahil kay Kristo, chapter 26 ang iglesia, ang pangkahalatang iglesia, ay maaring tawaging di nakikita ayon sa panloob na gawa ng Espiritu at katotohanan ng biyaya. Ito'y binubuo ng buong bilang ng mga hinirang na tinipo ng una, ngayon at sa hinaharap. Sila ay iisa kay Kristo na siyang Pangulo. Ang iglesia ay ang asawa, ang katawan, kapuspusan ni Kristo na pumupuspos sa lahat-lahat. Iisang katawan niya ng mga terminolohiya ni Pablo sa iglesia, katawan. Maraming bahagi pero isang katawan. Meron ba kayong nakitang isang paa naglalakad paalang? Meron ba kayong matalang, na puro matalang? Monster yun. Hindi siya iglesia. Iba-iba, pero may pagkakaisa, si Kristo ang pinuno. Nangyari yan dahil sa dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng lahat ng makasalanan. Remember that. Mga kaibigan, nakikiusap kami sa iyo. Ito rin ang magiging sa iyo kung ikaw ay magtitiwala na sapat ang dugo ni Kristo para patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong malungkot na kalagayan na hiwalay kay Kristo at walang pag-asa. But now, pwede kang mabago at maging bahagi sa tao ng Diyos. Tandaan natin ang halaga ng dugo ng Panginoon. Walang kapantay. Hindi kayang bayaran ng sinuman ang dugo ng kaisa-isa, ang buhay niya, ang buhay ng anak ng Diyos. At binabanggit din dito sa ating identity na meron tayong kapayapaan sa verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Sa Kanya pinag-isa ang dalawa, ang Hudyo at mga Hintil, ang lahat ng mga pag-aaway, ang lahat ng mga alitan, giniba ni Jesus sa Kanyang Kalbaryo sa krus. Kaya yung salitang siya, He, yan ay emphatic, yan ay matinding pagdidiin. Siya, wala sa inyo. Hindi nyo kayang magkaisa. Hindi kailanman. Hindi kayang pag-isay ng laman, ng makasalanang laman. Dugo lang ng anak ng Diyos. Yun ay habag niya, yun ay biyaya niya, na tayo'y nakatagpo ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. Siya, ayon sa aklat ni Isaiah, sa mga tao niyang pinatapon sa Babylonia, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang dakilang Ama. Ang kanyang gobyerno ay mananatili magpakailanman. Ang kaharian ng Diyos ay magpakailan paman. Ang kapayapaan hindi yung wala kayong problema sa isa't isa. Wala kayong mga hindi pinagkakasunduan. Ang kapayapaan ay shalom. Sa lumang tipan ay kaayusan. Kung anong kaayusan na inaasahan ng Diyos. Kung ang lupa ay dapat na magbunga para sa mga bungang kailangan ng tao, yun ang shalom. Yun ang dapat. Anumang bagay sa natural, yun ang ginagawa, yun ang nagbubunga, yun ay shalom. Si Kristo ang ating shalom. Si Kristo ang ating kapayapaan. Aplikasyon sa iglesia? Anong inaasahan niya sa iglesia? Anong inaasahan niya sa mga pastor?
Anong inaasahan niya sa mga diakono? Anong inaasahan niya sa miyembro? Ano ang shalom? Isang katawan. Isang nagkaloob. Isang misyon. Isang biyaya. May kaibahan ng bawat isa ko, subalit may pagkakaisa dahil sa dugo. Dahil may kapayapaan tayo sa pagitan ng Diyos. Sa makatwid, may kapayapaan din. Dapat tayo sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Yung mga nakaalala sa inawit ng Beatles, Imagine, ni John Lennon. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell, as above us, below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do, nothing to kill or die. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Husgahan na lang natin ang kasaysayan. Walang kapayapaan ng hiwalay sa Diyos. Walang kapayapaan ng hiwalay kay Kristo. Walang kapayapaan sa laman. So ito si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanyang giniba ang kautusan. Ang kautusan na simbolo lamang ang ceremonial law sa lumang tipan, na picture, larawan, shadow ng pagdating at gawain, persona at gawain ni Kristo, giniba niya ang lahat ng iyon. Hindi ang 10 utos ng Diyos. Hindi ang moral law. Pero giniba niya rin na ginagamit ng tao ang kautusan sa pagsunod para tanggapin ng Diyos. Hindi. Walang matuwid, wala kahit isa. Si Kristo ang gumiba ng pareho. Kay Kristo lamang at sa kanyang dugo, maaari kang tanggapin. Ikaw man ay Hudyo o Hintil. Hindi sa mabuting gawa. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. Ang ating Panginoon ay naparito para lumikha ng tao ng Diyos. Walang Hudyo, walang Hintil, walang babae, walang lalaki. Walang kulay dilaw, puti o anuman. Kay Hesukristo tayo iisa. Isang paraan ng kaligtasan, isang paraan ng pagtanggap ng Diyos, isang paraan sapagkat tayo kabilang sa kanyang iisang katawan. Pareho sa Korinto na sinabi niya, if anyone be in Christ, he belong to new humanity. Kaya sabi nila, ang lahi ng tao, Hudyo, Hintil, may pangatlo, yun yung mga Christian. Ito yung mga tao ng Diyos, Hudyo man o Hintil. We are one in Jesus Christ. Pinagkasundo niya ang Hudyo at Hintil sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating identity at meron tayo kapayapaan kay Kristo. Sinabi ng isang tao, in Christ, there is no east or west. In Him, no south or north, but one great fellowship of love throughout the whole wide earth. Naranasan ko ito nung nasa Saudi ako . International yung fellowship namin. May Pilipino, may Thailander, mayroong Bangladeshi, mayroong India, may Englishman, may Amerikano, mayroong Pakistani. But the point is, kay Kristo, may bagong nilalang. At kung kay Kristo, na dating walang Diyos, tayo ngayon ay kabilang sa bagong nilalang. If any man be in Christ, kabilang ka sa nilalang na ito, na nakatagpo ng kapayapaan at tao na mapagpayapa. So let me close this. Remember, alalahanin mo kung sino ka noon. Alalahanin mo rin kung gaano ka kapribilehiyo ngayon na nakay Kristo, na biyaya lamang ng ating Panginoon. So dapat tayo yung mga mapagpayapang tao. Dapat instrumento tayo ng kapayapaan.
May kwentong nabasa ako kay Robert Louis Stevenson, isang picture niya doon sa England, sa Edinburgh, na may dalawang sister dito daw. Na dahil nagtitipid, kailangan nila magsama sa isang kwarto. Ngayon nagtalo sila at ang pinagtaluhan ay theology tungkol sa Diyos at matinding pagtatalo. At sa pagtatalo na yon, nauwi sa walang kibuan. Hindi lang yon, dahil wala silang pera, kailangan nilang magsama sa isang kwarto para makatipid. Nilagyan nila ng tiyok ang kanilang room. Walang kibuan. Kanya-kanyang kain, kanya-kanyang ligo, kanya-kanya. Pero sisters sila. Hindi lang sisters sa laman, sisters sa iglesia. Miserablong Kristiyano. Miserable. Anong antidote dyan? Remember. Alalahanin mo, hindi ka karapat-dapat. Alalahanin mo ang puot ng Diyos. Yan ang iyong karapatan. Alalahanin mo dahil sa awa niya at biyaya niya, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay kabilang sa bagong nilalang niya, sa makatuwid, mga kapatid. Yung pride na ito, yung kayabangan nito, ang nagpapakababa, itinataas, ang nagmamataas, ibinabagsak ng Panginoon. Dapat lumalalim tayo sa pag-ibig sa Panginoon at sa Kanyang mga tao. Dapat mga kapatid, may compassion tayo, may kahabagan tayo sa mga kapatid at sa mga tao. Dapat mga kapatid, tayo ay mga taong mapag-reconcile. At sa panghuli, punong-puno tayo ng papuri, pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Let's pray. Dakilang Diyos, sa iyong papuri sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon, mag-grow sa pag-alaala. Kagaya ni Pablo. At lalo naming alalahanin ang iyong dakilang kaligtasan sa biyaya. Na kami ay may kapayapaan sa iyo, kaya dapat kami anak ng tagapagpayapa. May kababaang loob, may pagkakaisa, may pagkakasundo sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Sa iyo ang kapurihan at dalangin namin ang iyong pagliligtas sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.